Kung medyo alanganin itong kaso ni Digong sa International Criminal Court at ng ni Bato de la Rosa at yung mga involved pa po dito sa tokhang na yan, kung medyo malabo-labo, pero medyo malinaw na rin yan sa ICC. Though sa Pilipinas, kasi ang presidente natin malinaw naman yan, hindi pwede pumasok ang ICC. Kung hindi posible sa ICC, dito na po sa Pilipinas mismo, iimbestigahan itong tokhang ni Digong at magsisimula po yan sa House of Representatives. Nako po, nako, ng panahon ni Digong, syempre, hindi maiimbestigahan yan. Hawak niya mga bata niya, yung mga na nakaupo sa House of Representatives ngayon, parang nawala ng kapangyarihan si Digong. Ayan, uusad na po ang investigasyon na yan sa Oplan Tokhang na yan ng administrasyon po ni Digong. Naku po, naku, marami na namang magagalit yan. Sasabihin na naman kasalanan ni PBBM yan. Kasalanan ni First Lady yan. At lalong puputaktiin na naman dito si Martin Romualdez dito sa isasagawang investigasyon na ito ng House of Representatives. So, nasa balita ng GMA News Online, House panel to probe killings in Duterte war on drugs. Ano nangyari? Bakit hindi natutunan ng mga kaalyado yan? Mukhang paubos na yung mga kaalyado ni Digong siya sa House of Representatives. Hindi na ba namang lakas? Hindi na kaya kontrolin yan? Anyway, the House Committee on Human Rights, nako, human rights ito Committee on Human Rights ng HOR will investigate the deaths attributed to the war on drugs under the administration of former President Rodrigo Duterte. Ang committee chairman ng Manila na si Representative Bienvenido Abante ang kanyang panayam ngayong Huwebes. Sinabi po yan ni Abante. Nako, marami na namang magagalit yan sa followers ni Digong. Mga DDS, nako, bibirahin na naman nila itong HOR. Ano na naman yung pagdinig na yan? Yan dapat yung iniimbestigahan ni Bato de la Rosa, hindi yung malinaw na resource person, sinungaling, walang credibility. Bibigyan mo ng platform ito. Totoo mga biktima ito, mga pamilya nito, napatay. Nanlaban lahat. Yan dapat ang imbestigahan. Abante said a hearing on the matter has been set on May 22. O next week yan, ka-coffee Mayo 22 ang schedule ng investigasyon na yan. Invited to the inquiry are relatives of the victims of the war on drugs, yung mga police officers at ang former cabinet officials. So, sino tong former cabinet officials? Wala tayong ideya dyan, ka-coffee Pero nagbabasa-basa rin tayo ng mga reaksyon, Kasi syempre, ang tanong ng taong bayan, ipapatawag ba dyan si Digong? Dadalo ba dyan si Digong at si Bato de la Rosa? Yan yung tanong nila Pero as of the moment, hindi daw. Hindi daw po iimbitahan pa si Digong. Iimbitahan pa, hindi pa At si Bato de la Rosa, syempre, magalang pa rin. Kahit pa paano, kortesiya pa rin yan ang HOR. So hindi iimbitahan yung mga yan. Mas lalo na naman, mag-iinit ang ulo ng mga DDS yan kapag imbitahan yan. Bagamat hindi naman dadalo yan si Digong, kahit padala mo na subpoena yan, magiging Kibuloy version 2.0 lang yan, hindi yan dadalo sa pagdinig na yan. No, wala pa naman tayo doon sa punto na yan. Si Bato de la Rosa, pwedeng dumalo pa yan. Siyempre, matapang si Bato Matapang. Malakas ang boses. Marami kasi definisyon ng matapang. Malakas ang boses. Why are we conducting an inquiry into the deaths of alleged drug addicts or drug dealers? First, we must begin with the principle that each life is valuable and that each life lost is a profound tragedy, sabi ni Abante sa kanyang press conference. Kasi magtataka ka, tingnan mo yung pattern nito Ito mga natsugi na ito sa war on drugs, tingnan mo yung pattern. Lahat ng laban. Di ba? Lahat na taniman. Ano yung tanim? Pare-paras yung banner. Tingnan mo yan. Lahat mga dagang kanal, ang term ng PDA dyan, mga dagang kanal, maliliit lang. Asan yung malalaki? May mahuli, palusot lang, mangilan-ngilan lang that time. Puro, maliliit lang. Pipitsugin lang ang kinakaya-kaya. Paano? May kota Diba? Sa isang region, ito kota nyo, okay na baka 1,000 kayo maaresto. Magkakaiba na sitwasyon kada regions. Bakit i-apply mo yung isang principle, yung isang strategy mo sa isang rehiyon na iba yung terrain, iba yung landscape, iba yung sitwasyon ng isang rehiyon. Diba? Kung diba naman matalino, yun at utos niyan. Secondly, we must point out that those who lost their lives, like every Filipino, are protected by the rights granted by the Constitution. Exactly. Right to life. One of which is due process. Pag sinugi mo na yan, allegations pa lang yan Suspect pa lang yan Diba?
Hindi pa yan guilty. Bigyan mo na due process yan. Second chance ka eh. Di ba? Ang problema, palalabasin na ng laban. May problema talaga dyan. GMA News Online has reached out to the camp of former President Duterte for comment. It will. Naputol itong balita. The Nation, Abante said, owes the victims of drug war deaths justice. Exactly. Kung hindi ba kukuha sa ICC, dahil medyo complicated itong ICC, baka makuha nila dito sa Pilipinas. They are not convicted. They are silenced. They were denied their rights. It is our responsibility to the victims and their families to seek the truth. Sabi ni Abante. Tumpak. Total, ang lagi naman natin sinisigaw, gumagana yung justice system ng Pilipinas. Dapat dito dinggin sa Pilipinas yan. Di ba yan lagi natin sinasabi? At walang karapatan na maghimasok ang ICC. Ayan, tama itong gagawin ng HOR. Total, ayaw natin sa ICC o dito mismo sa Pilipinas imbestigahan yan. Abante then said that his committee has the mandate to diligently look into the accusations of human rights abuses amid the anti-drug war police operations. Based on government records, around 6,200 drug suspects pa lang po ito were killed during the Duterte administration's anti-drug police operations. So itong Oplan Tukang. 6,200, yan yung nasa record. Ano pa yung wala sa record? Diba? Na-filter na yan. Human rights organizations, however, say that the number may reach to 30,000 due to the unreported related slays. Tumpak. Kung exage man yung 30,000 na yan, masyado namang mababa itong 6,200. Duterte is under International Criminal Court probe over the alleged crimes against humanity committed during his administration's anti-drug campaign. Sabi po ng balitang ito ng GMA News Online. Hoy, anong nangyayari? Mukhang minamalas ah. Sunod-sunod ah. Maraming mga DDS ang magagamit sa HOR niyan sa pag-iimbestiga na yan. Kasi ayaw kasi tumigil eh. O yan, Karma Israel tuloy ang nangyayari sa inyo dyan. Jonas Benavides, crime against humanity must be applied to those FUCAKING idiot leader together with his COP, yung Chief of Police. Sabi ni Jonas. Carmelo Bubiles, paano nga naiinggit lang yung tahol ng tahol silang lahat, mga walang magawa sa buhay, puro mura, rally lang ang ginagawa. Ayan, pasok ang ICC. Sige, wag na natin isigaw ang ICC. Andiyan na sa HOR. Kung kasing husay ni Risa Ontiveros, ang style ng investigasyon dyan sa Senado at yung gagawin dyan sa HOR, may makukulong eh. Tignan mo, si Senior Aguila, si Kibuloy, bagamat may mga lumutang na, may mga final ng kaso before, no? Pero nabigyan ng highlight eh sa pagdinig niya sa Kongreso eh. Ano nangyari, di ba? Nakapag-issue ng mga warrant. Sabihin man natin malayo pa si Kibuloy ngayon, at least na-issue niya ng warrant of arrest. Problema, hindi nga lang ata hinahanap. Mona Lisa Tolentino, pa-shoutout po watching from Singapore. Happy viewing po sa inyo. Nandiyan dyan sa Singapore. Tama lang yan para manahimik mga DDS. Sabi ni Zandra Valdez. Mag-ingat po tayo. Tatapatan ng DDS ang rally natin bukas, sabi ni Mood Cover. Saan naman kaya sila magra-rally? Ano, prayer rally yan? May mga sasayaw na naman. Ganun ba yun? Mood Covers kay Jilen Idiano. Okay yan para malaman kung may pananagutan talaga si Digong. Exactly. Far Eyes, matapang lang si Duterte at Bato sa mga Filipino pero sa China takot siya. Yung weak leader siya dapat ang magpa-drug test, sabi ni Far Eyes. Actually, napapansin ko sa mga taong ito, ang definition kasi nila ng matapang yung palabura, di ba? Yung strong yung language, yan. Yung pag nagsalita, mataas ang boses. Yan ang definition nila ng tapang. Si PBBM hindi ganoon eh. Kaya hindi matapang si PBBM. Napansin nyo ba yan? Kaya binansagan nila na weak si PBBM kasi hindi siya kagaya ni Duterte na nagmumura, minumura ang Santo Papa, minumura ang kung sino-sino man sa harap ng media, live muburahin. Yan kasi ang definition nila ng matapang. Si PBBM hindi ginagawa yan eh. Diba, presidential eh, yung style ni PBBM eh. Kaya weak ang tawag nila kay PBBM. Hindi yan ang definition ng matapang. O diba? O, ilang administrasyon ang lumipas. In fairness sa administrasyon ni Pinoy, pinaglaban ng teritoryo natin. At naging historical itong ruling ng tribunal, di ba? Na pag
paggagawad itong ruling na 'to na sinasabi na amin yung teritoryo na yan. In fairness, pero panahon ni Digong wala, lumayo tayo, oh. Yung West Philippine Sea parang ipinamigay na lang natin, eh. Ngayon, o di ba ina-assert natin yung ating karapatan sa ating teritoryo. Effective nga yung ginawa nila diyan, yung West Philippine Sea atin ito. Di ba, may mga barko na nagtungo diyan, mga bangka nagtungo diyan para maglagay ng mga boya. Effective yung strategy na yun. At sana dalasan pa yan para gamitin natin yung ating teritoryo. Dapat tayo yung nadyan, hindi mga barko ng China. Naisip ba ng previous administration yan? Hindi. Aurora Zamora, pa-shoutout ka coffee watching from California. Hello po sa inyo. Kay Chef Henry Nabus, hello po, good evening, watching from Marilao, Bulacan. Kay Ma'am Minerva Stork, ayan ang swerte nila. Dumating na rin sa wakas na makulong na silang lahat. Medyo pansinin nyo ngayon, medyo nagiging strong si PBBM ngayon. Fin Santos, sobrang budol yan si Digong. Nako, kunwaring matapang lang pala magmura. Ka-coffee, attend ka ba bukas? Support mga kaloyalista, sabi ni Ma'am Baybayan Sandy. Yes, punta tayo dyan, ka-coffee, kita-kits na lang tayo dyan sa Liwasang Bonifacio. No? Ang pagmumura ay hindi sign ng matapang, yun ay sign ng kabastusan, sabi ni Jade Coronado. Exactly. Ang problema, yung mga eng-eng din, naniniwala sila na yan na yun. Pag matapang ka, dapat nagbumura ka. Ay, nako. Armina Valdez, siya po, nakikinig sa Facebook kay June Wong, kay Ming Aquino Palacio, kay Mike Panaligan, kay Greggy Pinuela, at kay Machiko OS Birds Farm. Shoutout po sa inyo. Nakikinig po sa atin sa Facebook. Baka di pa po kayo naka-follow sa Facebook page na Coffee, pasuyo na lang po pa-click lang po ng follow dyan sa taas na Facebook. At kung nasa YouTube po kayo, pa-click lang po ng subscribe. At huwag kalimutan, i-like po itong video natin ito. O siya, sige, kuha na ng kape. Move on tayo sa ating next topic.